Mga kaibigan, maligayang pagbalik sa ating channel. Meron tayong pinaka-latest na update dito nga po sa ating minomonitor na si Bagyong Nika. At bukod dito kay Bagyong Nika, mga kaibigan, may inaasahan din na papasok na panibagong bagyo. Si Bagyong Ophel ang ating tinutukoy. At nakikita nga may chance itong pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Pero bago yan, unahin muna natin si Bagyong Nika. Alamin natin ang latest track, intensity at yung mga lokasyon pa na kanyang posibleng maapektuhan. But before that, huwag niyong kakalimutan muna na i-like at i-subscribe YouTube channel at pahitari po ng notification bell. Importante yan. Maraming salamat po. Sa kasalukuyan, mga kaibigan, eto nga pong si Bagyong Nika ay naglandfall na po dito po sa Dilasag, Aurora. At ngayon, mga kaibigan, tinatahak niya pa rin eto nga pong lugar ng Northern Luzon habang unti-unti pong lumalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. So ang kanyang lakas ng hangin, mga kaibigan, ay mas lumakas po sa 130 kilometers per hour. Malapit po sa may sentro na may bugsong pumapalo up to 180 kilometers per hour. Yung pagkilos po niya medyo bumibilis sa mga kaibigan. Nasa 25 kilometers per hour pa northwestward po ang pagkilo. So tignan muna natin, mga kaibigan, yung mga lugar na kanyang posibleng maapektuhan. Titignan natin, mga kaibigan. Inaasahan po, mga kaibigan ko, pagdating naman po mamayang alas 8 ng gabi, tatahakin po nito nga pong si Bagyong Nika. Ito pong coastal water po ng Magsingal at may lakas ng hangin, medyo humina ng konti sa 110 kilometers per hour at isa na pong ganap na severe tropical storm. Pa-west-northwest po ang kilos sa bilis na 25 kilometers per hour. Pagdating naman kinabukasan, mga kaibigan, ay sa oras po na alas 8 ng umaga, dito naman siya sa may bandang west of Lawag City, Ilocos Norte na may layong 220 kilometers at medyo humina ulit sa 100 kilometers per hour. Isa na lang ganap na severe tropical storm. Pa-west-northwest po ang kilos sa bilis na 15 kilometers per hour. Mga kaibigan, kailan nga ba lalabas ng ating para itong si Bagyong Nika? Dahil siyempre malaking pinsala ang kanya na idudulot ngayon. Naasan, mga kaibigan? Pagdating pa po ng November 12, Tuesday po yan, alas 8 ng gabi, ito'y tuluyan lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. So kahit nakita natin, mga kaibigan, direkta naglandfall ito dyan sa may bandang Aurora, ay malawak po yung mga lugar na kanyang naapektuhan. At tignan natin, mga kaibigan, no, hindi lamang po sa Aurora, no, kasama rin sa ilang bahagi, mga kaibigan, ng Isabela, ang Metro Manila apektado din ng trap or extension ng kanyang hangin. Dito po sa Metro Manila, mga kaibigan, nakita natin hindi masyadong naapektuhan or wala masyadong pag-uulan. Maulap or masungit lamang na kalangitan ang ating nararanasan, which is salamat sa Panginoon dahil nga po sa kabundukan po dyan sa may bandang Luzon ay napahina niya yung lakas or intensity po nitong si Bagyong Nika, mga kaibigan. Kaya ang sinasabi ko, napaka-importante po talaga na mga kapundukan sa ating bansa, which is yan yung nagpapahina sa malalakas na bagyo na may chansang maglandfall or tumama sa ating bansa, no? At tignan nyo mabuti, mga kaibigan, ipapakita ko rin yung ilang lugar na napinsala po, mga kaibigan, dito nga po sa municipality po ng Dinapigue sa may Isabela, which is kung makikita po ninyo, sobrang lakas po ng hangin dyan. Yung mga lugar po dyan ay nakataas pa rin po ang signal number 4, no? At inaasahan within the next 12 to 24 hours, ibababayan, mga kaibigan, or masihinayan dahil tuloy ang lalayo etong si Bagyong Nika. So alamin muna natin, mga kaibigan, ngayon yung mga lugar po na nakataas ang storm wind signal number 1 hanggang number 4. Dito muna tayo sa number 4. Signal number 4 pa rin, mga kaibigan, dito po sa northernmost portion po ng Aurora at kasama na rin ang ilang bahagi ng central at southern portion po ng Isabela. Kasama rin, mga kaibigan, dyan ang ilang bahagi po ng Kalinga, Mountain Province, the northern portion po ng Ifugao. Kasama rin ang ilang bahagi ng central portion po, no, ng Abra at ilang bahagi din, mga kaibigan, ng northern at central portion ng Ilocos Sur. So pinag-iingat po yung mga lugar na yan sa banta po ng signal number 4 na meron pong warning lead
lead time na 12 hours. Sa loob ng 12 hours po yan posibleng maranasan, no? At merong lakas ng hangin na 118 to 184 kilometers per hour. Pero wag na po kayong mag-alala, hindi po magiging super typhoon. Etong si Bagyong Nika, hanggang typhoon category lamang siya at within the next 12 to 24 hours, masihina na po ito sa severe tropical storm. So, magkanging kampante tayo mga kaibigan. Alam ko, apektado yung lugar diyan sa may bandang Isabela, sa may Aurora, pero nakapaghanda naman, no? Abisuhan naman natin na maaga yung ating mga kababayan. So, yung naging pinsala, medyo na-lessen po mga kaibigan. Dito naman po ilang bahagi mga kaibigan ng central portion po ng Aurora, signal number 3 po. Kasama rin ang ilang bahagi ng northeastern portion po ng Nueva Vizcaya. Kasama rin ang ilang bahagi po ng Isabela, southwestern portion po ng Cagayan. Kasama ang Tuguegarao City, ang northern portion po ng Apayao, ilang bahagi po ng Abra, the rest po ng Ifugao, ilang bahagi po ng northern portion ng Benguet. Kasama rin, no, ang southern portion ng Ilocos Norte, ilang bahagi po mga kaibigan ng Ilocos Sur. So yung mga lugar na yan, signal number 3 naman na merong warning lead time na 18 hours, na merong lakas ng hangin na 89 to 117 kilometers per hour. Ang signal number 2 naman natin mga kaibigan, no, ay apektado ang ilang bahagi po ng northwestern at eastern portion po ng Cagayan, ang ilang bahagi mga kaibigan ng La Union, kasama rin, no, ang dares ng Ilocos Norte, Benguet, Quirino, dares po ng Apayao ay apektado. Kasama rin ang northeastern portion po ng Pangasinan. Kaya mag-ingat tayo mga kaibigan sa banta po nitong si Bagyong Nika. Ang ilang bahagi at central portion ng Aurora, apektado pa rin ang signal number 2. So ito yung may lakas ng hangin na 62 to 88 kilometers per hour. Ang signal number 1 naman natin mga kaibigan, medyo nabawasan yung mga lugar dahil lumalayo na po etong si Bagyong Nika. Signal number 1 na merong lead time or warning lead time na 36 hours, may lakas ng hangin na 39 to 61 kilometers per hour ay nakakaapekto sa ilang bahagi po ng Babuyan Island, dares po ng mainland of Cagayan, dares po ng Pangasinan, no? May mga nagtatanong dyan, dares po ng Aurora, dares po ng Nueva Ecija, Bulacan, Pampanga, Tarlac, ilang bahagi po ng northern at central portion po ng Zambales. At kung titignan po ninyo, kasama rin yan ang northern at eastern portion po ng Quezon. So yung mga lugar na aking binanggit yan, more on sa Metro Manila din yung nasasakop niyan mga kaibigan, no? So sa ibang lugar sa Metro Manila, walang hangin, no? Or wala din pag-uulan, pero maulap ang kalangitan. Ipagpasalamat natin sa Diyos. So wag nating hanapin na bakit daw sa lugar nila hindi daw umuulan or wala daw pong hangin, ay nakataas naman daw ang signal number 1. So hindi naman tayo magdedepende agad-agad, no? Kaya nga po may tinatawag siya na duration or warning lead time. Ibig sabihin, within the next 12 hours, doon po yung posibleng maranasan. Hindi automatically, kapag ka itinaas na signal number 1, ay agad-agad, ura-urada, mararanasan mo yung signal number 1, no? Mga nagtatanong sa atin, sana po clear sa inyo, meron pong warning lead time yan or may duration yan na 12 hours po. So mag-ingat na lamang tayo mga kaibigan. Ngayon din mga kaibigan ko, meron din po tayong nakataas ngayon na gale warning. Ibig sabihin yung mga lugar po na ito bawal pong mangisda at mamangka, no? Hintayin muna nating makalabas yung bagyo bago tayo mamangka dahil delikado po kasi. Kasama sa gale warning natin ang eastern coast po ng Cagayan, Isabela, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Aurora, Quezon. Kasama po ilang bahagi ng Polillo Island, Camarines Norte, the northern at eastern portion po ng coast of Camarines Sur, northern coast po ng Catanduanes. So hintayin muna natin mga kaibigan dahil sobrang delikado, medyo malakas ang alon at hindi pong safe na mga mamangka or mangisda kapag ganito pong meron pong panibagong bagyo or may bagyo po tayong binabantayan. So mga kaibigan ko, bukod po dito kay Bagyong Nika na lalabas na sa araw ng Martes, eto na naman po tayo mga kaibigan. Meron na naman pong panibagong bagyo ang minomonitor natin ngayon na posibleng pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Papakita ko sa inyo yung track. Ito po ay isang ganap na tropical depression na nasa labas pa as of now ng Philippine Area of Responsibility. At ito po mga kaibigan ay may estimated pong lokasyon na 1,480 kilometers east of eastern Visayas. Nasa labas pa ng PAR, may lakas ng hangin na 55 kilometers per hour malapit sa sentro na bumubugso na 70 kilometers per hour at pa-northwestward ang kilos sa bilis na 35 kilometers per hour. So mga kaibigan, tignan nyo yung track niya. Ito po, no, ang mangyayari dito mga kaibigan, yung mismong dadaanan din
nito nga pong si Bagyong Nika ay posible pong daanan ito nga pong tropical depression. Ito po yung sinasabi natin, no, na panibagong banta ng bagyo kasunod po ni Bagyong Nika. Ito yung inaasahan mga kaibigan, no? Ito yung pinaka-latest track niya ay inaasahang maglalandfall sa North Luzon bago mag-record or lumihis po yung kanyang direksyon. Medyo magkaiba sila. Kaya nakakapagtaka, no? Kalalabas lamang ni Bagyong Nika, may panibago na naman mga kaibigan at meron pang isang low pressure area pero mas malayo yun mga kaibigan ko. So ngayon tulad nito, kailangan maging handa tayo. Unang-una, magkaroon tayo ng sapat na impormasyon, maging inform sa lagay ng panahon. Kaya lagi ko po kayo ina-update. Pangalawa, i-safety natin yung ating mga gamit. Pangatlo, mag-imbak ng pagkain kung ano lamang po ang kaya. Pang-apat, maging aware po tayo. Magkaroon tayo ng constant plan para sa dapat gawin sa ganitong klaseng sitwasyon. Yung panghuli natin, manatili sa ating mga kabahayan kung hindi naman importante ang magiging lakad natin sa ating mga lugar. So sa mga nagtatanong kung may pasok ba kinabukasan, automatic mga kaibigan ganito, no? Para hindi po kayo mahirapan dahil nga mismo ang LGU natin, minsan nagkakamali po yun ng pag-a-announce. Ang mga lugar po na merong warning signal na nakataas, example, signal number 1, 2, and 3, and 4, automatic walang pasok yan mga kaibigan. Umulan man o umaraw, basta meron nakataas na warning signal, wala po yun pasok mga kaibigan. Dahil nga tulad ng aking sinasabi, kahit nakataas ang isang signal number 1 sa isang lugar, tapos hindi umuulan, hindi yun ibig sabihin wala nang ulan, no? Kaya nga merong warning lead time or duration po ang pagpatak po or epekto ng signal warning sa ating bansa. So yun lamang pong update natin for today, and please huwag kalimutan na i-like at i-subscribe ang ating channel for more weather updates. Maraming salamat po.